personal na binisita ang ilang pasyenteng tinamaan ng dengue sa Metro Manila. Attorney Coco Pimentel, posible nang maiproklama bilang senador sa Huwebes ayon sa sekretary ng Senate Electoral Tribunal. Dodi Boy Peñalosa Jr., wagi kontra sa kalaban niyang Thai boxer. Daring First Gentleman Mike Arroyo, nakatakdang bumalik sa Pilipinas ngayong araw. Kampanyang humihikayat sa mga Pinoy na kumain ng gulay at isantabi muna ang karne tuwing Lunes, inilunsan. Hindi bababa sa Siyam, patay sa tangkang pagpuga ng ilang preso at bomb attack sa Iraq. At Nora Honor, pinagkaguluhan ng fans ng dalawin ng kanyang bituin sa Walk of Fame Philippines sa Eastwood. Huwag mahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Isang daang pamilya nanatili sa mga evacuation center dahil sa patuloy na pagkapal ng putik matapos po ang mudslide sa Subic, Zambales. Pagdamagan na ang sinagawang clearing operation ng lokal na pamahalaan. Narito ang report ni Jamie Santos. 24 oras na ang gagawing clearing operation sa mga putik na tumabon sa mga bahay at kalsada sa Sitio Malinta. Kailangan daw kasing makontain ang mga putik na may kasama pang bato para di na makapaminsala pa sa ibang lugar. Pero dahil pabugso-bugso ang ulan, pahirapan ang paglilinis. Patuloy kasi ang pagkapal ng putik dahil hindi pa rin humihinto ang daloy nito mula sa bundok. Ito rin ang dahilan kung bakit mas lumalawak ang inaabusan ng putik. Ito, nakita nyo naman yung dating palayan, ayan, naging putikan na. At ang problema pa ho nito, nakita nyo naman yung madadaanan ng mga putik na yan, mga kabahayan pa rin po yan. Ayon sa lokal na pamahalaan, kumpleto raw sila sa mga gamit para sa paglilinis. Nandito yung mga pag-ibak natin ngayon para idiklag yung waterways para hindi masira tong tulay na to. Ipinag-utos na rin ang maghukay at magdeklag sa ilog para hindi mabarhan at maiwasang maipon lahat ng putik. 100 pamilya pa ang nananatili sa mga evacuation center matapos magpatupad ng forced evacuation ng local government. Binigyang babala na rin nilang ibang residente na naninirahan malapit sa mudslide area na lumikas muna para iwas aberya sakaling hindi pa bumuti ang lagay ng panahon. Kailangan talaga may mga nagot sa trahedya na to. Hindi naman tayo papayag na hindi mabibigyan ng tamang kompensasyon yung mga taong nasalanta. Lalong-lalo na ang gaganda ng bahay ng mga nasira, mga pinaghirapan nila yan. Para sa unang balita, Jamie Santos reporting. Lalong pinaigting ng Department of Health ang kanilang kampanya kontra dengue sa gitna ng dumaraming kaso nito. Kahapon, personal na dinalaw ni Health Secretary Enrique Ona ang ilang pasyenteng tinamaan ng dengue sa Metro Manila. Narito ang report ni Rauna Crisostomo. Unang binisita ni Health Secretary Enrique Ona ang Philippine Children's Medical Center. May ilang batang may dengue ang nasa emergency room pero marami pang malala na ang lagay at nasa ICU na. Sunod na pinuntahan ng Barangay Holy Spirit, isa sa mga barangay sa Quezon City na may mataas na kaso ng dengue. Halos 100 ang nagkasakit dito at isa na rin ang binawian ng buhay. Paulit-ulit na bili ng DOH, lalo tuloy-tuloy pa rin ang pag-uulan, huwag hayaang may maiwang nakaimbak na tubig sa anumang pwedeng pamugaran ng pesteng lamok. Magtulungan lagi, it should be a community level na tulungan na yung kanilang mga surroundings na kanilang bahay at sa kanilang barangay ay malinis. Nakatakda ring magsagawa ng fogging operation sa mga lugar tulad nito pero di raw dapat sa ganito lang umaasa ang mga residente. May payo rin si Ona sa mga magulang. Yung ating mga bata sana laging long pants na lamang, pati yung mga babae. Lalo na yung ating mga estudyante. Huling binisita ni Ona ang Quirino Memorial Medical Center na umaapaw pa rin sa mga pasyenteng may dengue. Maliban sa Quezon City, marami ring pasyente rito ang mula sa Antipolo, Rizal. Sana ako na lang nakakaramdam ng niya, kung ano nararamdaman niya. Siyempre, marami na mamatay sa dengue, di ba? Kung walang lunas, paano? Mahirap lang kami. Para sa unang balita, Rauna Crisostomo reporting. Gwardyado ng mga doktor ang Quirino Memorial Medical Center. Ang kondisyon po ng mga tinamaan ng dengue at ngayon nakakonfine sa ospital.
May live report si Oscar Oida. Oscar. Yes, Igan, nandito nga tayo ngayon sa may Quirino Memorial Medical Center o QMMC para nga bantayan yung mga dumadaming bilang ng mga pasyenteng may sakit na dengue dito sa ospital ito. As of this morning, Igan, ay umabot na sa 60 o 66 ang bilang ng mga pasyenteng may sakit na dengue dito sa may QMMC. Puro ito mga bata, Igan, at batay doon sa nakuha nating impormasyon, medyo nahihirapan si dahil bukod sa dengue ay marami pang ibang mga kabataan ang nakakasalukuyan ng mga may sakit o may iba pang klase ng infectious disease. Pero ginagawa naman daw ng mga pamunuan na naturang ospital ang lahat para nga matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga pasyente. Matatandaan, Igan, na isa ang QMMC sa mga dinala ni DOH Secretary Enrique Ona, bunsod nga nung nakakaalarmang pagtaas ng mga nagkakasakit na dengue, partikular dito sa Quezon City. Umabot na kasi ang bilang ng mga tinamaan ng dengue sa 3,000, higit na mas malaki yan, Igan, kung ikukumpara sa mga tinamaan ng dengue noong nakaraang taon ng parehang panahon. Ilan sa mga lugar na binabantayan ngayon, Igan, ay ang Payatas, kung saan naitala na o umabot na sa 2,000 ang mga kasong nagkakadengue. Sa mga sandaling ito ay sa pagkipag-usap natin sa pamunuan ng QMMC, ginagawa po nila ang lahat para nga matugunan yung mga pasyenteng nakakonfine dito at patuloy na paalala ng DOH na maglinis ng kapaligiran, iwasan po natin yung mga tubig na naiimbak at yung mga estudyante, lalo na po yung mga estudyante sa pagpasok sa kanilang mga paaralan, imbis po magpalda at mag-shorts, magsuot na lamang daw muna ng pantalon. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida, nag-uulat live mula sa Quezon City. Kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin si Dr. Lyndon Lee Suy ng Department of Health. Dr. Lee Suy, good morning po. Yes, good morning po. Doc, sa buong bansa po aabot na sa 40,000 ang mga kaso ng dengue ngayong taon. Masasabi ho bang sapat na ang ating gamot at mga pasilidad sa mga ospital para po tugunan yung pangangailangan ng mga biktima natin? Well, naka-alarma na po yung mga ospital na kanilang express lane ay dapat nasa pwesto na po nang sa gayon ay ma-prioritize yung mga dengue cases na dumarating po. Sapat po at kaya po naman natin handle dahil 40,000 cases na po yan. Magbuhat po yan ng Enero. So as of now, kapag sa lakuyan, karami naman problema natin ay nandito po sa Luzon po. Yung supply naman po ng ating dugo sa blood banks, kamusta ho? Well, enough naman po. Supply, magiging sapat naman po sa pangailangan ng mga dengue cases natin. Pero i-clear ko lamang po na ang pagsaling po ng dugo ay hindi po talaga routine dito sa mga dengue cases natin. Ito ay magiging depende lamang sa mga pasyente makangailangan na posibleng masaling ng dugo. Hindi automatic na sasalinan ka ng dugo pag tinamaan ka ng dengue? Hindi po siya routine. Baka kasi isipin ng tao, baka halimbawa binawian ng buhay o hindi na swerte dahil hindi na salinan ng dugo. Aha. Ano ba ang ginagawa ho ng DOH para masugpo itong paglobo ng bilang ng mga biktima ho ng dengue? Kung titignan po natin, marami na po strategy talaga na ang inaano natin sa mga lugar na iba-ibang measures ay implement natin. Dalawa pong talagang focus natin, isa po sa vector control sa mga kalamukan po. At ang pangalawa ay siguraduhin po na ang mga pasyente natin ay nabibigyan po ng sapat na atensyon at nagagamot po na maayos. Pero grabe naman po yung information campaign ng DOH the past years, pero bakit ho lumulobo pa rin? Yun nga po, bali ang talaga natin pagdating po kasi sa dengue, isa po itong klase ng sakit. Para makontrol po, kailangan po talaga natin ng tulong ng komunidad. Dahil isa po yung shared responsibility between the government and the community. Meaning, kailangan po talaga may isang lugar po yung kalinisan, siguraduhin na mga walang container sa pwedeng pang-include ng mga lamang po. Alright, Doc, mensahe na lang po sa publiko para hindi mabiktima ng dengue. Opo, ulit-ulit po kaming kakalampag sa inyo po na ito po yung klase ng sakit na kailangan po namin ng tulong ng komunidad. At siguraduhin lang po natin na wala pong sapat na dahilan para makapag-include po yung mga lamok sa pagkaligiran natin. Tapos po mamakita po ng paglilinis sa ating kapaligiran pa. Dr. Lee Suy, maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga. Yes po, maraming salamat po. Dr. Lyndon Lee Suy ng Department of Health. Paglilinis ng MMDA sa mga estero at ilog ng Metro Manila inumpisahan ngayong araw. 2 estero kada araw ang target na linisin ng ahensya para maibsan ang pagbaha sa Metro Manila. May live report si Dante Perelio. Dante. Yes, Igan, ngayon nga ang unang araw ng kampanya ng MMDA para linisin ang mga estero at ilog sa Kamaynilaan.
Igan, personal na pinangunahan ni MMDA Chairman Francis Tolentino ang paglulunsad ng proyektong August Estero Blitz. Ito'y matapos maging matagumpay ang 480 minutes cleanup drive noong July 24 nang may 8,000 MMDA personnel at volunteers na naglinis sa 8 flood-prone areas sa Metro Manila. Kasama ang mga tauhan ng Flood Control and Sewerage Management Office at Metro Parkway Clearing Group ng ahensya, una nilang nilinis ang Estero de Tripa de Gallina sa kahabaan ng Arellano Street, San Andres Bukid dito sa Maynila. Pagkatapos nito, Igan, ay sunod naman nilang pupuntahan ang Protasio Bridge na nasa boundary ng Makati at Pasay. 2 estero kada araw ang target ng MMDA na linisin sa loob ng 1 buwan. Sa isang pagsusuri, Igan, na isinagawa ng mismong ahensya, ang mga pagbaha sa Metro Manila ay sanhi ng mga baradong estero, ilog at sapa at iba pang daluyan ng tubig dahil sa walang pakundangang pagtatapon ng basura. Bagamat nasa mandato raw nila na protektahan at panatilihin ang kaayusan ng mga ito mula sa mapaminsalang gawain ng mga tao, hindi raw ito magiging matagumpay